On the line, kapiling natin ang ating bisita ngayon. Ito, si Sir Edwin A. Datan Jr., ang tagapagsalita o spokesperson nito pong Mabini Colleges Incorporated. So ayan, magandang umaga, magandang tanghali, Sir Edwin. Welcome pong muli sa amin pong programa for the third time. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Sir Edwin. Sir Kier, good morning. Naririnig po ba ako? Okay po yung audio. Okay po, malinaw, sir. Okay po. Good morning po, Sir Kier, and sa lahat po ng tagapakinig natin sa Bombo Radyo Naga and sa lahat po ng mga nakikinig outside Naga. Magandang umaga po sa inyo. Okay po. Yan. Ito, Sir Edwin, simulan po natin. Ito, makumusta namin, sir, yung implementation ng online class sa inyo pong college. Kasi ito, pinayagan na ng CHED na magkaroon ng online class sa mga state universities or colleges. Sa inyo, sir, kumusta po ang implementation nito? Meron na po ba tayong directives na natanggap regarding dito, sir? Okay po. Nung April 10 po, nung nilabas ng CHED yung pautosan nila na yan, pinapayagan na po ang lahat ng higher education institution na magsagawa ng 100% online class. Nag-meeting po kagad ang Academic Council ng Mabini Colleges Incorporated, kasama po dyan mga administrators, deans ng bawat colleges, and the stakeholders po. And pinag-usapan po nila yan. Pinag-usapan din po nila yung pros and cons. Nagkaroon din po sila ng survey sa mga estudyante regarding kung gusto ba nilang online class or hindi. So, ever since naman po kasi, Sir Kier, na bumalik ang klase from COVID-19, pinapatupad na po ng Mabini Colleges yung CMO or the CHED Memorandum Order number 16 series of 2022 na kung saan 50% ang gagawin sa online at 50% din sa face-to-face, yung tinatawag po nating blended learning or yung flexible learning. So, ever since po, yun na po yung pinapatupad ng Mabini Colleges. And then, nung nagkaroon po ng kautosan, itong Commission on Higher Education na pinapayagan ng 100%, napag-desisyonan po ng Mabini Colleges Administration na panatilihin po yung flexible and blended learning. Meaning to say, nag-retain po kami ng flexible learning. Nagdagdag lang po kami ng konting guidelines, giving consideration doon po sa lahat ng mga estudyanteng apektado po nitong nangyaring energy and fuel crisis po sa bansa natin. So, ang nangyari po is retain siya, then guidelines. Ang guidelines po kung sakaling yung schedule po ng estudyante is face-to-face at hindi po siya makaka-attend ng face-to-face classes, ang gagawin po ng college instructor ay mag-iiwan po siya ng activity sa Google Classroom na kailangang sagutan ng estudyanteng hindi nakapasok sa face-to-face at yun po yung magsisilbi na attendance niya. So ginawa po ito para po mabigyan ng consideration yung ating mga estudyanteng mga hindi kayang makapasok dahil sa mga taas ng pamasahe, taas ng bilihin at yun, apektado po rin kasi ang pagdating dito yung mga namamasahe, lalo na yung mga nasa malalayong bayan po na nagta-travel to Daet. Okay po yun. So, blended learning po pala tayo, sir. So, ito, sir, malaman lang namin, palibasa tayo ay blended learning, ilang percent, sir, ng subject yung online? And ilang percent din, sir, yung blended learning, sir, or face-to-face? Opo. Sa Mabini Colleges po kasi, nakikita yung kanilang schedule through our portal. Meron po silang portal, ang mga estudyante po, meron silang portal kung saan naka-indicate na po doon yung kanilang mga subject at schedule. So, halimbawa, kayo po, Sir Kier, meron kayong dalawang subject per week. So, kada subject is 1.5. So, kailangan maka 3 hours kayo. Halimbawa, ang subject niyo po ay Monday and Wednesday. So, naka-indicate po doon, halimbawa, nakalagay letter A, Monday, face-to-face. Then, Wednesday, B, online. So, yun po yung papasukan nyo. So,
naka-alternate po siya every week, and halos lahat po ng subjects sa college ay ganun po yung orientation. Mangilan-ngilan lang po yung face-to-face na subjects ng isang buong linggo. Pero yung mga naka-face-to-face na subjects po, na mangilan-ngilan, na whole week papasok face-to-face, ang advisory po ay magkaroon sila ng setup between professors or instructors and students kung paano yung magiging scheduling nila ng face-to-face and online. Ganun po yung nangyari. Okay po yun. So, yun na at least nalaman namin dito, sir, ano, na ganito pala yung setup natin. So, ito, sir, malaman din namin, hanggang kailan po ba effective yung setup po natin na ito na blended learning? Batay na rin sa abiso po ng CHED sa inyo, Sir Edwin. Katulad ng binanggit ko kanina, since nang ipatupad po ito ng Mabini Colleges nang magbalik po from COVID-19 pandemic, kasi po ito po yung in-implement namin nung bumalik po ang mga estudyante sa school. So 50-50, so half face-to-face, half online. So pananatilihin po namin ito, Sir Kier, hanggang sa mga susunod pa. Hindi po namin alam kung hanggang kailan, pero ito na po kasi naging setup namin. Since marami rin po kasi binibigyan consideration din po namin yung dami ng estudyante na meron ang Mabini Colleges. So para convenient po at talagang hindi crowded sa school mismo physically. So isa na rin po ito sa talagang in-implement namin at magdidire-diretso na rin po siya. Mabanggit ko lang din po, Sir Kier, na ang kailangan lang na hindi naka-face-to-face ay yung mga laboratory activities. Katulad po sa criminology, meron silang mga tinatawag na paraffin, yung fingerprint, mga ganyan. So, crime scene investigation. So, mga laboratory activities po yan na kailangan face-to-face. And of course, pagdating sa mga examinations and test or quizzes, kailangan po naka-face-to-face yan. So, kung mag-i-schedule po ang instructor ng laboratory activities or may mga test or quizzes, required po ang mga estudyante na pumasok face-to-face. So, hindi naman po siya araw-araw na may quiz, kaya siguro may scheduling lang. So, regarding po dun sa kung hanggang kailan, hindi pa po namin masasabi, pero ito na po kasi yung nakikita naming medyo pang matagalan na rin na isasagawa po na type of learning sa Mabini Colleges. Okay po yun. Yung ano, sir, yung on-the-job training, yun hindi rin yun online class, Sir Edwin? Hindi pwede yun. Na nangyari lang po yan nung pandemic, na meron silang, actually, nung pandemic, as instead of OJT, series of seminars po yung ginagawa ng mga estudyante. Pero ngayon po, na allowed naman na ang face-to-face, kailangan nilang i-comply face-to-face yung kanilang mga on-the-job trainings or yung mga kanilang work immersion or yan, yung mga OJTs nila. And i-comply po nila kung ilang hours po yung itinalaga doon sa kanilang depende sa kanilang mga courses. Opo. Yun. Eto sir, ito maitanong ko lang po. Paano sir kung halimbawa sabihin ng CHED na ito, obligado na talaga na magsagawa ng 100% online class? Obligado na kung sabihin ng CHED. Kumusta dito sir yung magiging readiness or kahandaan ng mga student and even ng mga professor dito po sa ating kolehiyo? Meron ba tayong, siyempre, lahat ba ng mga faculty dito ay trained na talaga? Meron na po bang mga LMS? Mga ganon, Sir Edwin? Regarding po sa mga instructors, meron naman na po kaming ginagamit na mga medium in terms of online. So usually po, kasi naka-Google Meet or Google Classroom po ang mga instructors sa Mabini Colleges, and of course, doon na rin po sila nagbibigay ng mga activities and ng mga lessons, no? So, ang kinagandahan lang po nito, hindi lang po na-confined sa pagbibigay ng module or sa pagbibigay ng mga PowerPoint presentation. So, meron na rin po kami ginagawang recorded discussion na kung saan ang mga instructors po yung mismo nagtuturo.
and then i-upload po yun sa Google Classroom. Same way po ng pag-upload din po ng mga video presentations. Ganun din po. For the internet connection po, wala pong problema sa Mabini Colleges kung doon po magturo yung mga instructors dahil mataas po yung aming connection, no? Pinaasan po yung bandwidth sa buong campus. Ang nakikita ko lang problema dito, Sir Kier, kaya hindi rin pumayag yung mga estudyante na 100% face-to-face dahil yun nga, hindi naman lahat ng mga estudyante merong maayos na kalagayan pagdating sa kanilang internet connection. Hindi naman po lahat convenient. Yung iba, sabihin natin kung nandun sila sa kanilang mga lugar, mahina ang signal, o another gastos na naman kasi yung iba nagpipiso net, magbabayad pa, or yung iba wala namang talagang ganun ka okay na gadget in terms of submission or in terms of paggawa ng mga online activities. So yun po yung mga bagay na kino-consider namin. Pero kung sakaling example na oobligahin talaga ng Commission on Higher Education, I think magkakaroon ng problema hindi po sa parte ng instructors kundi marami na naman pong estudyante ang mahihirapan. Kaya siguro ang pananaw din namin, kaya siguro binigyan ng kalayaan ng Commission on Higher Education ang mga eskwelahan kung magpapatupad sila ng 100% online class is discretion ng mga higher education institution kasi alam din po ng Commission on Higher Education na ganun po yung mga consequences na pwedeng maranasan ng mga ibang estudyante nung nagkaroon ng online class. Nagkaroon talaga ng malaking gap when it comes to comprehension, when it comes to knowledge, na hanggang ngayon may epekto pa rin po sa atin base po sa mga pag-aaral in terms of international research and study. So, yun po, isa pong magiging malaking hamon talaga. Hindi lang naman siguro para sa amin and para sa maraming institution din kung magkakaroon ng 100% online class. Pero pagdating po sa mga instructors, ready naman po ang Mabini Colleges at may mga isinagawa na kaming training noon and seminars regarding in facilitating online classes and online or asynchronous and blended learning. Opo. Ito sir, kung sakali talagang ang online class talagang i-implement, obligahin tayo na magkaroon ng online class 100%. Sa ganito ba sir, may possibility ba sir na tumaas yung yung tuition, yung miscellaneous fees, mga ganyan sa ating school because dito sa online class, Sir Edwin? Technically, hindi po siya kasi tataas, Sir Kier. Feeling ko bababa pa siya kasi mababawas na din yung mga laboratory. Kasi kung sakaling 100% online class, hindi magagamit yung laboratory fees. Secondly, meron kaming energy fees na kung saan na binabayaran yung, halimbawa, may mga facilities na kinakailangan ng aircon and ginagamit ng mga estudyante. So, mababawas din yun. So, I think hindi siya tataas, pero there would be there could be an instance na pwede pa siyang bumaba depende sa pag-uusapan. So, maraming mga consequences din na pwedeng maranasan in terms of administration pagdating sa educational institution nga, mababa ang tuition fee, and yung miscellaneous kasi stay pa rin naman yun. So, bababa ang tuition fee, yun nga lang, burden yun pagdating naman sa estudyante when it comes to their learning. Okay. Parang ang lalabas is bumaba ang tuition fee nila, pero paano yung input ng knowledge or paano yung pag-absorb nila sa mga tinuturo? Parang siguro mas gugustuhin ng mga estudyante yung ito yung binabayarin nila, but at the same time nagagamit or na-enjoy naman nila para rin sa kanilang sariling kapakinabangan. Opo, yun. Ito, Sir Edwin, base sa experience po ninyo noong pandemic, ano ba, sir, yung naging epekto ng online class? Kung nagsagawa man kayo ng online class,
sa performance ng mga student natin. Kasi kung ako kasi sir ang titingin sa elementary parang hindi applicable yung online class eh. Pag nag-online class ka sa elementary parang ang turnout bababa yung natutunan. Parang konti yung matututunan ng mga students sa elementary kasi yung attention nila parang lalayo compare sa face-to-face class. Dito sa college, particularly sa atin sir sa Mabini, kumusta yung naging turnout nun sir, nung online class, nung pandemic? Dumami ba sir yung bumagsak? Dumami ba sir yung umabsent? O okay naman sir yung result? Actually, sir, hindi lang naman sa elementary, naranasan din yan ng high school and siguro lahat ng level po. Primary, secondary, and tertiary. Hindi siya iba po kasi talaga sir yung yung interactive learning physically na kung saan siguro mag-a-apply sa lahat ng subjects lalo na sa mathematics kasi kung magbe-base ka lang sa nakikita mong instruction, malilito ka kung paano mo siya gagawin. Iba po kasi yung nakikita mo personally kung ano yung mga nangyari. And iba rin yung naririnig at na-visualize mo lang through your screen. When it comes to performance, okay naman po kasi during that time, pag nagbibigay na activities, hindi mo rin naman masasabi na galing talaga, pinag-isipan talaga nila yun or hindi. Knowing hindi naman sa, pero knowing the technology that we have right now, we have AI, we have different forms of how to answer activities or questions na hindi sa atin mismo nanggagaling or based on our knowledge. Siguro masasabi natin na hindi siya ganun ka-efficient or effective, but during that time, we just have no choice but to continue the learning progression. However, yun nga, ang naging consequence naman nun sa third year, okay ang performance nila when it comes to activities, but at the end of the day, you would be asking, may natutunan ka ba talaga? So that's the big problem. So when it comes to physical face-to-face assessment na doon mo na ba determine talaga kasi examination natin hindi natin masiguro kung yung mga sagot ba na nilalagay nila sa examinations and quizzes ay talagang wala silang pinagkuhanan or pinagkopyahan. So, kung performance-wise, kung tatanungin natin ang grades, okay naman. But again, the question there is hindi naman sa wala tayong tiwala, but then again, given those circumstances, given those the environment that we have right now, the question is, may natutunan ba talaga? So, katulad ng binanggit ko nga kanina, ang magpapatunay niyan is yung mga studies na ginawa ng EDCOM regarding sa comprehension, regarding sa creating, regarding sa visualization, regarding sa synthesizing. Nung nagbigay sila ng mga ganyang test sa mga estudyante, ang baba ng naging percentage. So, okay sa school, okay yung performance nila when it comes to grade, but again, did it really come from them? So, yun po. Okay po. Ito nga, speaking of, sir, yung parang, syempre, kung may mga ginagawa sila behind the screen, paano nyo, sir, minomonitor halimbawa yung attendance and academic integrity ng mga bata para maiwasan talaga, sir, yung cheating? Lalo ngayon, may mga AI na, di ba? Meron silang magagamit na AI sa online exams. Paano yun, sir, minomonitor, sir? Usually, ako personally sa high school department, and of course, siguro ginagawa rin naman ito sa college department namin. When it comes to assessment like creating, halimbawa, you ask them to explain or to create a paragraph or essay regarding something, it needs to be in face-to-face. So, hindi na po siguro uso ngayon yung
magbibigay ka or magpapauwi ka ng tanong na ang kadalasang question is why or how, that needs to be explained. So kung mga ganun yung klase or ganun yung mga klase na ganun yung klase ng examinations or quiz or even activity na ipapagawa sa loob ng room, siguro mas okay siya na face to face talaga para makikita mo yung kung saan ba talaga or kung ano yung alam ng mga estudyante in terms of tinatawag nating higher order thinking skills when it comes to explanation. Kasi yan yung isa sa mga nakita dun sa study na medyo mababa. Paano mag-express ng sarili yung mga estudyante. Attendance monitoring naman po for online classes. Meron kaming ginagamit noon na Medium. May mga applications and mga softwares kaming ginagamit to monitor. So, anong nangyari? If it's an online class, once na pumasok sila sa Google Meet, automatic magre-register yung pangalan, anong oras sila pumasok, anong oras sila umalis. So, dun kami nagbe-base noon. Pero yung, again, pagdating sa mga examinations and quizzes, madalas po namin binibigay is yung mga multiple choice questions lang naman. Pero yung explanation, I think hindi siya mag-a-apply when it comes, or kung gusto mo talaga makuha yung knowledge ng mga estudyante, you should conduct it personally or face-to-face. For online classes, much better that you do other assessment just like multiple choice, modified true or false, for those kinds of examinations or tests pagdating po sa online. Opo, yun. Ito sir, dahil nga ang setup natin ay blended learning. Kumusta naman sir yung feedback ng mga magulang and student sa setup na ito sir? Pabor ba sila sir? Actually, Sir Kier, hati ang mga magulang kasi syempre sa mga magulang ang iniisip lagi nila ay yung gastos, yung magiging ano yung magiging gastos nila. Halimbawa, face to face, syempre bigyan nila ng pamasahe, ng baon. And of course, yung pangalawa doon yung transfer of knowledge, paano matututo yung mga anak nila. So, pagdating sa mga estudyante at magulang, hati po yung kanilang pananaw tungkol dyan. But then again, majority po sa kanila, mas gusto pa rin ng face-to-face. Kasi naranasan na po nila, siguro masasabi ko rin ng mga magulang din, at nakita rin siguro nila sa mga anak nila nagkaroon ng pandemic nung nag 100% online class and of course asynchronous classes, kung gaano rin nahirapan yung mga anak nila in terms of learning, in terms of struggles pagdating sa online classes. Ang maganda naman po dito, napapaliwanag naman po namin sa mga bata kung ano yung setup na ginagawa ng Mabini colleges na hindi po nag-adapt sa 100% online para rin mabalance yung kanilang time and of course na hindi naman sila laging nasa school. So may mga araw lang po talaga sila nasa school and may mga araw na nasa bahay sila doing their asynchronous classes or online classes. Very cooperative naman po yung mga parents ng mga estudyante. And of course, ang mahalaga rin naman dito, pinakikinggan naman ng administration yung side ng mga estudyante and yung mga magulang. Kaya isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi po kami lumipat talaga, though may advice na ng CHED ng 100% online, is pinakinggan talaga namin yung sentiments sa mga bata and ng mga magulang po. Okay po. Eto sir, mga remaining question na lang po. Kung sakali sir na ilip ng CHED yung online class, ready na ba tayo sir na bumalik sa full na face-to-face class or meron tayong transition plan dito sir? Actually, sir, kahit ibalik siya sa face-to-face, the Mabini colleges would still stick with the blended learning. Yun pa rin po yung ipapatupad namin. We'll stick with the halimbawa, binigyan na po again, ng kalayaan or discretion ng school na pwede na kayo mag face-to-face.
I think the school would still stick to the CMO number 16 series of 2022 na blended learning pa rin po. Given na isa po sa mga rason talaga dyan ay hindi magkaroon ng crowded physically sa school, and of course given pa rin po na nararanasan natin yung mga ganitong crisis, is still we still consider those students na talagang hindi po kakayanin talaga na araw-araw pumasok sa school. Actually, ang kinagandahan kasi dito, Sir Kier, is pinakilala or inintroduce na sa atin yung ganitong way, and at the same time, napapakinabangan naman po ito ng marami, hindi lang na mabinitag sa maraming institusyon na nagpapatupad na rin ng blended learning. Hindi lang tuwing may crisis, pero sinisikap din po kasi ng mabini colleges na mabalance din kung ano yung quality in terms of face-to-face, same thing with online. Kaya nagbigay po ng iba't ibang mga guidelines on ano yung mga dapat i-consider when it comes to online classes or asynchronous classes kung sakaling hindi makakapasok yung mga bata sa face-to-face. So, for now, ang administration po would stick to hybrid or blended learning even though bumalik na po or magkaroon ng advisory ang CHED giving freedom to choose kung gusto mag face-to-face na ng mga HAIs. Okay po, yun. Very well said, Sir Edwin. So ito, sir, bago tayo magtapos, ano, sir, ang mensahe nyo doon sa mga student at mga magulang na nandito sa Mabini Colleges para masigurong hindi maaapektuhan ang kalidad ng edukasyon nila kahit online class, kahit blended learning or face-to-face? Ano, sir, ang may iwan yung mensahe sa kanila? Sir Edwin. Siguro sa mga estudyante and mga magulang, we've been doing the setup for how many years now? Since 2022, 2023 nang ibalik yung new normal na binabanggit in terms of education. Ang masasabi ko lang is we are still committed on giving the quality education here in Camarines Norte for the tertiary secondary program ng mga Bini Colleges. Ang high school naman kasi naka face-to-face kami. Yun lang, sa tertiary lang talaga yung nagkaroon ng blended learning. Kung ginagawang mga trainings and seminars ng mga instructors on how to be more effective and be more efficient pagdating po sa mga online setups. Given na nag-evolve na rin naman po yung ating technology nowadays, there are so many means or ways on how we could transfer knowledge to our students, even virtually. So, we remain committed to that vision po ng Mabini Colleges to provide quality education po sa lahat ng mga estudyante natin, not just in face-to-face but also in online classes. That's why we also give consideration po kung tinamaan yung ating mga estudyante ng fuel crisis, taas ng bilihin, mahal na pamasahe. We also give consideration na kung hindi makapasok, they still have other means of learning, and of course na hindi sila ma-absenan at meron pa rin silang attendance sa klase. So, ang hinihiling lang po namin sa mga estudyante and sa mga magulang na makipagtulungan, no? Yung cooperation lang po talaga, malaking bagay na po sa administration and sa mga instructors yun, na may cooperation po coming from the parents and of course sa mga students natin. This is one of those challenging times after the COVID-19 pandemic. Pero yung COVID-19 pandemic, nalagpasan naman natin yan, lalo na ito. Basta magtutulungan lang po lahat ng stakeholders, including, of course, yung mga estudyante natin. And as far as I know, we will be continuing this for another school year, since patapos na rin naman po yung school year for our tertiary. So we'll still have the blended learning, I think, for the next school year. Yun lang po, kaya naman to.
um, sa paanong paraan pa at malalagpasan rin naman natin lahat. So, yun lang po. Continuous unison lang po between the administration and of course parents and students.